ay kinakailangang magsisi at manumbalik sa Diyos. At pinapangyari mo, O Diyos, na sa iyong habag, kami po ay makaunawa. At dahil po doon, nabiyayaan kami na makapili muli na ikaw ang aming pagtiwalaan at hindi po magtiwala sa anumang iniaalok ni Satan. Aming ipinamumuhay, nai-enjoy, tinatanggap, pananampalataya, kalayaan, lahat ng ito ay utang namin sa krus ng Kalbaryo nang si Kristo'y mag-alay ng kanyang sarili na buksan ang pintuan ng biyaya ng Diyos sa amin. At nagkaroon kami ng access sa trono ng biyaya ng Diyos. Maraming salamat po na kami ginawa mong mga anak at ang aming pong hiling at dalangin ay hindi lamang po kami kung paano hinahangad namin ang mga tao'y gumaling sa COVID o anumang virus o mapaminsalang sakit na ito, ay ganun hinihigit naming hinahangad na makasama ang mga tao gumaling sa tuklaw ng kasalanan at sakit na hindi gumagaling, ang kasalanan na mula pagkabata ay aming daladala. At ngunit sa pamamagitan ni Jesus ay nakasumpong po ng kagalingan. Kaya Panginoon, nawa lalo pong maunawa ng mga tao na kailangan namin ng kagamutan sa sakit na pisikal, ngunit higit na kailangan namin ng kagamutan sa aming sakit, sa aming kaluluwa. Maraming salamat po sa araw na ito. I-bless niyo po inyong mga anak, maging ang kasama po namin na nanonood, nakikinig, nakikiisa, at nananambahan sa pamagitan ng live streaming. Mga nasa bahay-bahay, nasa probinsya, nasa ibang bansa na nakakapakinig. Maraming salamat po. Lord, thank you for loving us. Thank you, Lord, for giving us the grace to love you because you first love us. Salamat po ng marami. Nawa, ano man ang kakulangan namin, Panginoon, ano man ang pagkakamali sa amin, patuloy niyo po kaming palaguin at patuloy kaming magtagumpay. At dalangin namin, O Panginoon, ang mga namiminuno magmula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang pamunuan ng aming bayan. Bigyan niyo po sila ng karunungan at pag-iingat. Dinadalangin po namin ang aming mga kapulisan, mga men in uniform, ang aming sandatahang lakas. Ingatan niyo po sila. Bigyan po ng laging kaliksihan at pag-iingat at laging kahusayan at pagtatagumpay sa kanilang mabubuting operasyon para iwaksi o pagtagumpayan ng kasamaan. At ang kapayapaan po ng aming bayan ay maingatan at ang kalayaan. Ganon din naman po ang mga manggagawa, ang mga negosyante, ang mga kapitalista, ang mga nagpapaunlad naman ng aming ekonomiya. Ikaw naman po, Panginoon, ang mga siwa din sa kanila upang hindi mangibabaw ay ang makasarili lamang na hangarin, kundi ang talagang patas at mabuting paraan ng paghahanap buhay. At marami po ang matulungan pa at magkatrabaho na wala pong trabaho sa ngayon. Dalangin po namin ang mga manggagamot po sa lahat po ng aspeto ng medical field. Idinadalangin po namin, ikaw po mag-ingat sa kanila. Salamat sa kanilang sacrifices. Lord, wag nawang makaligtaan ng taong bayan na kapag hindi kami nakikiisa sa social distancing, ay nahihirapan po ang aming mga medical men na nagsasakripisyo na sa kanilang ginagampanan. Kaya tulungan niyo po na magmalasakit din naman ang taong bayan. Ingatan namin ang aming kanya-kanyang sarili at ang aming kapwa. Maraming salamat po sa lahat ng gumaganap ng pangangaral sa iba't ibang simbahan, sa iba't ibang dako, iba't ibang live streaming, live preaching na nadidinig po namin sa internet. Salamat po ng marami sa Facebook, sa YouTube. Salamat po Panginoon sa opportunity ng salita mo pwedeng ma-access at mapakinggan ng iba't ibang lahi. Tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng English preaching para po ang mensahe ng Christ Baptist Church at ng mga pastors ay makarating po sa ibang bansa. Hindi lamang po kami ngayon pwede mag-minister sa mga Pilipino, kundi makapag-minister po kami sa iba't ibang bansa na nakakaunawa ng English language. So Lord, help us Lord, na kung ano po magagawa pa namin para maabot pa ang mas marami at maitanyag namin ang aming Panginoong Hesus, lalo na po ngayon sa aming kapanahunan. Kailangan po ng mundong ito ay walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo. I-bless you po ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. I-bless you po ang aming mga ngaral. Salamat po sa lahat nag-minister sa amin sa umagang ito. Binabalik namin siyang papurit pasalamat. Dalangin namin ang lahat nang iingatan niyo kami sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po ay magsabi ng malakas na Amen.
Amen. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay magsisipagbasa ng salita ng Diyos. Hilingin natin, Brother Crispin, alika, tuwangan mo si Brother Francis para kayo ang magsama ngayon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kahapon po ay nag-hold tayo ng funeral service sa isa pong kapitbahay ng ating kapatid nila Sister Nora. At maganda po ang epekto ng ating funeral service. Nabahagi na ng pamilya, nakaunawa po, nagpahayag ng pananampalataya. At ang isa pong maganda, yung kapitbahay nila, napakinggan yung Bible study. Kapitbahay, at yung kapitbahay niya, lumapit-lapit ng pakikinig. Tinapos niya ang pakikinig. At sinalubong ako pagbaba. At siya pala ay dati ding nangangaral. At talagang naikwento nila sa akin na talagang umiyak yung nakinig na yon. Habang siya nakikinig ng salita niya. Talagang ang salita ng Diyos, sabi niya, talagang nangungusap. Kaya nawa, loobin ng Panginoon, yung nakapakinig na yon, this coming Sunday, makasama natin. So, salamat po sa Panginoon at tayo binayaan ng gawaing kapaki-pakinabang sa ating bayan. Amen? Kaya hindi dapat isara ang mga simbahan. Dapat lalong bigyan ng laya na maglingkod. Amen. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Narito po ang ating mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating pong muling babasahin ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 39 verses 1 to 18. Babasahin po natin ang salitan at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari nang masakop ang Jerusalem ng ikasayam na taon ni Sedekias na hari sa Huda, sa ikasampung buwan, dumating si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at ang kaniyang buong hukbo laban sa Jerusalem at kinubkob. Nang ika-11 taon ni Sedekias, nang ika-4 na buwan, nang ika-9 na araw ng buwan, isang sira ay nagawa sa bayan. Na ang lahat ng mga prinsipe ng hari sa Babylonia ay nagsipasok at nagsiupo sa gitnang pinto ang bayan, si Nergal-Sareser, si Samgar-Nebo, si Sarsekim, si Rabsaris, si Nergal-Saseres, si Rabmag, 10 ng nalabi sa mga prinsipe ng hari sa Babylonia. At nangyari na nang makita sila ni Sedekias na hari sa Huda at ng lahat ng lalaking mangdidigma, ay nagsitakas nga sila at nagsilabas sa bayan ng kinagabihan sa daan ng halamanan ng hari sa pintuang bayan sa pagitan ng 2 kuta at siya ay lumabas sa daan ng Araba. Ngunit hinabol sila ng hukbo ng mga Kaldeo at inabot si Sedekias sa mga kapatagan ng Jericho at nang kanilang mahuli siya, isinampa nila siya kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia sa Ribla, sa lupain ng Hamat, at kaniyang nilapatan siya ng kahatulan. Nang magkagayoy, pinatay ng hari sa Babylonia ang mga anak ni Sedekias sa Ribla sa harap ng kaniyang mga mata. Pinatay rin ng hari sa Babylonia ang lahat ng mahal na tao sa Huda. Bukod dito'y kaniyang binulag ang mga mata ni Sedekias at inilagay siya sa pangawan upang dalhin siya sa Babylonia. At sinunog ng mga Kaldiyo ng apoy ang bahay ng hari at ang mga bahay ng mga tao at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem. Nang magkagayoy, dinalang bihag sa Babylonia ni Nabuksaradan na kapitan ng bantay ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, gayon din ang nagsilipat na nagsikampi sa kaniya at ang nalabi sa bayan na naiwan. Ngunit iniwan ni Nabursaradan ng kapitan ng bantay ang mga dukha sa bayan na walang tinatangkilik sa lupain ng Huda at binigyan sila ng mga ubasan at mga bukid sa panahon ding yaon. Si Nabucodonosor nga na hari sa Babylonia ay nagbilin kay Nabuzaradan na kapitan ng bantay ng tungkol kay Jeremias na sinasabi, kunin mo siya at ingatan mo siyang mabuti at huwag mo siyang saktan, kundi gawin mo sa kaniya ang kaniyang sasabihin sa iyo. Sa gayoy, nagsugo si Nabuzaradan na kapitan ng bantay at si Nabuzaradan si Rabsaris at si Nergal-Sareser
si Rabmag at lahat ng punong opisyal ng hari sa Babylonia. Sila'y nangagsugo at kinuha si Jeremias sa looban ng bantay at kanilang ipinagbilin siya kay Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan sa kaniyang iuwi siya, sa gayoy tumahahan siya sa gitna ng bayan. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jeremias, samantalang siya ay nakakulong sa looban ng bantay na nagsasabi, Ikaw ay yumaon at magsalita kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia na magsabi, Ganito ang sabi ng Panginoon ng manghukbo ng Diyos ng Israel, narito, aking dadalhin ang aking salita sa bayang ito sa ikasasama at hindi sa ikabubuti at mga tutupad sa harap mo sa araw na yaon. Ngunit ililigtas kita sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, at hindi ka mabibigay sa kamay ng mga lalaki na iyong kinatatakutan. Sabay-sabay po tayong lahat. Sapagkat tunay na ililigtas kita at ikaw ay hindi ibubuhal ng tabak, kundi ang iyong buhay ay magiging pinakasamsam sa iyo, sapagkat iyong inilagak ang iyong tiwala sa akin, sabi ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Just when I thought my heart had no feeling and life had no music, no rhythm, no rhyme, you came along like a warm summer wind. You lifted me up when I needed a friend. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed all the tears from my eyes. No, your love has filled me. It's warmed me and thrilled me. You took my heart by surprise. I hear your name and without a warning, I find that I'm singing a new kind of song. 'Cause your kind of loving is so hard to find. But you help me leave all my failures behind. You gave me a song. You took all my sorrows and brushed all the tears from my eyes.
Amen. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya po ay hindi natin kayang ipredict sa lahat ng bagay. Marami po siyang kamanghamanghang mga gawa. Well, tayo po ay may mga schedule na ating mga mangangaral at binibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kapatid, mga tatay, mga kabataan to be a blessing. Kaya lahat po hindi po lahat ng tumatayo sa ating unahan ay talagang matatagal ng mga mangangaral. At ibig po nating encourage ang ating mga kapatid at ibig din nating maka-encourage sila. Kaya welcome po natin sa umagang ito ang ating tagapaghatid ng salita ng Diyos. Sa Diyos na please. Narito po si Brother Daniel Conway. Brother Daniel, can you please stand? Gandang umaga po sa ating lahat. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Basahin po natin ang verses 20 to 28. Diyan na po ba tayo? Basahin po natin sabay-sabay. Verse 20. Then came to him the mother of Zebedee, children with their sons, worshipping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, What wilt thou? She said unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on the left, in thy kingdom. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. And he said unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister, and whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life ransom for many. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Ama, salamat po sa pagkakataon na ito. Panginoon, na kayo po ay nasa muli na sa inyong bahay-sambahan. Salamat po dahil kayo po ay nakarating dito ng ligtas. Hindi man po namin kasama ang ilan sa aming pong mga kapatiran. Kayo pong mag-ingat sa kanila, magpaalas sa kanila, Panginoon. At ganyan din po kami mga nandito. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman, sapat na malawak na pangunawa, Panginoon, upang maintindihan po ang inyong salita. Maintindihan po namin ang nais ninyong ituro sa amin, Panginoon. Anong klaseng mindset, anong klaseng puso dapat meron kami bilang inyong manggagawa, Panginoon. Ito po ang dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po tayo makaupo. So sabi po sa verse 20, They came to him the mother of Zebedee's children. Sino po ba si Zebedee? Si Zebedee po ay isang mayaman na mangingisda. Sino po ba yung mga anak niya? Ito po yung tinutukoy, yung mga anak niya ay si James at saka si John. Ito po sinasabi dito ay yung mga bata pa silang Kristiyano, mga batang parang hindi pa sila ganun kamature. So, sino po, marami po ang niniwala na meron silang, may mga scholars na niniwala ay meron silang personal relationship kay Kristo. Yung ibang scholars sinasabi na si James and John ay pinsan daw ni Jesus Christ.
Yung iba naman ay niwala na paborito sila ni Jesus Christ. So basta ang malinaw po sa Bible, ayon po sa aking pagbabasa, ang malinaw po sa Bible ang sinabi dito ay meron silang malapit na relasyon sa Panginoon. So, kung babasahin po natin, ano po ba yung nangyayari dito ano po yung nangyari bago dito sa verse 20? Kung babasahin po natin sa verse 17 to 19, "And Jesus going up to Jerusalem took the 12 disciples apart in the way, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him, and the third day he shall rise again." Napipicture niyo po ba kung ano yung nangyayari? Napipicture niyo po ba? On their way to Jerusalem, kinausap niya yung mga disciples. Sinasabi niya kung ano yung mangyayari. Sinasabi niya na, pagdating natin sa Jerusalem, ito ang mangyayari sa akin, ito ang magiging sitwasyon. Kung papansin natin sa verse 20, pagdating sa verse 20, "Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him." Kung di ko ma-imagine yung saloobin ng Panginoon na kakasabi ko lang ipapako ako, tapos lalapit kayo para hingin kung ano para mag-ambisyon ng para sa inyo sarili nyo. Ano po ba yung hinihiling nila? Ano po ba yung hinihiling nila? Sabi sa verse 21, "Grant these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on the left in thy kingdom." Hindi sila basta humihingi ng pabor. Hindi ho sila basta humihingi ng basta pagpapala. Humihingi sila ng mataas na posisyon sa kanan at sa kaliwang upuan sa tabi ni Kristo. Na-imagine nyo, napaprocess ba natin na kaya kasama ho sa paghihirap ni Kristo, yung pagtitiis niya dun sa mga ugali. Kasi yung mga apostol, yung mga disciples niya, kanya-kanya ng ugali, kanya-kanya ng yabang eh. Di ba? So sabi sa verse 20, "They came to Christ worshiping Him and desiring a certain thing of Him." Pansinin ho natin, notice how they approach Christ. They came to Christ worshiping Him and desiring a certain thing of Him. Kadalasan sa ating mga Kristiyano guilty tayo dito eh. We assume the position of worship. We assume the position of worship. Nakabihis tayo, punta tayo sa church, kakanta tayo, punta tayo sa prayer meeting. Pero yung motive natin, hindi talaga para mag-worship. Yung motive po natin, para humingi. Para meron tayong makamtan. Kaya tayo gumagawa ng mga mabuting bagay, kaya pinapakita natin itong mga mabuting bagay, hindi dahil para meron tayong i-present sa Kanya, kundi para meron tayong hingin, para meron tayong mag-gain. Ano nyo po? There are many of us who worship Him with the same motive. We worship for our own gain. So verse 21 po. "And He said unto her, What wilt thou?" Yung unang part na yon, kakasabi lang niya na ipapako siya. Tapos lumapit sa kanya
sila, yung asawa ni Zebedee at yung kanyang mga anak. Ano po ang pansin natin na naging attitude ni Kristo? Ako naniniwala ako na alam ni Kristo lalapit sa kanya nung lumapit sa kanya. Ako naniniwala ako na alam niya. Pero ano po ang ginawa ni Kristo? Ano pong sinabi niya? What wilt thou? Paglilingkod pa rin yung nasa puso niya. Yung attitude niya, paglilingkod pa rin. Kahit kinitake advantage siya, kahit yung kabaitan niya parang inaabuso, paglilingkod pa rin yung ino-offer niya. Hindi niya pinalayas, Nakikita niyo po? Kaya, isa mga paborito kong kanta yung The Greatest Among Us. Alam niyo po yung kanta na yun? The Greatest Among Us. Sabi dun sa kanta na sa lyrics na yun, The Greatest Among Us taught us to love. Di ba? Pinakita niya ang umiral yung nature ni Kristo. Hindi ho yung laman. What wilt thou? She said unto him, grant these, my two sons, may sit one on the right hand, and the other on the left, in thy kingdom. So yung hinihingi ni Salome, yung asawa ni Zebedee, Salome asked for honor and the highest position next to Christ for her children. Ngayon, natural lang po sa magulang na magkaroon ng ambisyon mataas na ambisyon para sa kanyang mga anak. Tama po ba? Lahat po ng mga magulang, tama po ba yun? Na may mataas kayong pangarap para sa inyong mga anak. Gusto nyo meron silang magandang buhay or meron silang magandang pwesto pagdating sa future. Ang tanong po, is it bad? Yun po sa verse 21, yung hinihingi ni Salome. Is it bad to ask for honor and the highest position next to Christ for her children? Is it wrong to have a magnificent desire of position right next to Christ? Is it wrong? Maliho ba yun? Na maghangad ka na makakatabi mo si Kristo sa upuan? Maliho kaya yun? Is it a sin to want a position of authority? Kasi yung parehas na yun, mataas na posisyon ho yun eh. Hindi yun basta posisyon. Ngayon, basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 3. Philippians chapter 2 verse 3. Ano po sabi ni Apostle Paul? Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Hindi po masama mangarap, pero yung mangarap ka ng para sa sarili mo lang, na ang hinahanap mo ay yung sarili mong glory, sarili mong kapurihan, yung pagiging selfish natin, kung yun yung hinahanap natin, yun po yung mali. Yun yung kasalanan. You are seeking for vain glory. Yun po yung dalawang klase ng ambisyon. Yung isa, healthy ambition, isa, sickly ambition. Sickly ambition, self-seeking. Self-seeking. Pansin po natin sabi ni Apostle Paul sa Philippians 2 verse 3. Self-seeking. Pangalawa, it involves deception. It involves deception. Sickly ambition involves deception. Saan po natin makikita yan? Dito po sa binasa natin, verse 20 and 21. They came to Christ worshiping Him. Lumapit sila kay Kristo na kunyari nagpupuri pero
meron silang ibang motive. Di ba? Deception. Para lang may magain. Gusto mo makita ng tao kung ano yung gusto nilang makita sa'yo. Yun yung pinapakita mo. Pero hindi yun yung totoong mong motive. Hindi yung totoo nating motive. Meron tayong parang behind the scene na plano. Gets niyo po? So, it involves deception. And it is also fueled by pride. It is fueled by pride. Gusto ko itong makamtan para mag-iba tingin ng tao sa akin. Maliho. Kasi ang ginahanap natin yung glory natin eh, hindi yung glory ng Panginoon eh. Dapat 'di ba, ang panalangin natin lagi, makita po ang kamay nyo na gumagawa sa akin, makita po ang espiritu nyo sa akin. Pero kapag sinasabi natin na gusto kong magawa to para patunayan na mali sila, sa paanong paraan? Sa paanong paraan mapapatunayan na mali yung mga tao? Nuhusgahan ka. Sa church ka lang, serve ka lang dyan, kunyari. Pero pagdating ng ganito, pagdating ng 3 buwan, ano ka na ulit? Backslider ka na ulit. Siyempre ikaw, ayaw mong tanggapin yun. Masakit sa'yo yun eh. Mataas yung pride mo eh. Ayaw mong tanggapin yun. Hindi ko, patutunayan ko, mali kayo. Hindi, patutunayan ko, mali kayo. Naririnig ko po yan kadalasan sa mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar. Naririnig ko sa kanila yan. Patutunayan ko. Di patunayan mo na mali sila. Pero sa paanong paraan ho? Sa paanong paraan? Paanong paraan nyo patutunayan? Paanong paraan natin patutunayan na mali sila? Anong paraan? Sa paraan ho ba na sa sarili nating kakayanan? O sa paraan na yung buhay natin ay hayaan natin si Kristo ang kumilos? Dalawa ho yun, lagi hong dalawa. Laging sarili mo o kay Kristo. So paanong paraan? So, yun po yung sickly ambition. It is self-seeking, it involves deception. Healthy ambition, it seeks to serve others. Hindi mo nakikita kung ano yung kailangan mo. May kailangan ka. O may kailangan din ako. Pero hindi yung mindset mo. Ang mindset mo, kailangan kong ma-achieve to, kailangan kong magkaroon ng ganito para makatulong ako lalo. Para makapaglingkod ako. Hindi ho natin kailangan ng mataas na pinag-aralan, ng maraming titles, para maglingkod. Si Jesucristo nga ho, hinugasan yung mga paa ng disipulo eh. Di ba? Diyos siya. Pero hindi yun yung tinignan niya. Ang tinignan niya, paano siya makakapaglingkod? Paano tayo makakapagbigay? Kailangan ba marami tayong ari-arian? Hindi natin kailangan ng maraming ari-arian. Sabi nga ni Kristo dun sa mayaman, di ba? Sabi ng mayaman, Panginoon, lahat na sugunod ko, lahat na ginawa ko, lahat ng buti ginawa ko, ano pang kulang para makasama ko sa'yo? Ang sabi niya, iwan mo lahat ng ari-arian mo, take up your cross and follow me. Hindi niya kailangan ng yaman natin, hindi niya kailangan ng sarili ng prestige. Hindi ho siya naghahanap ng tao na magaling. Hindi ho siya naghahanap ng tao na big time. Kung titingnan niyo po sa Bible, wala ho siyang, kung sino po yung mga ginamit niya, puro po mga big time po ba yun? So yun po, God-honoring. Healthy ambition is God-honoring. Hindi para sa sarili mo, kundi para mag-reflect
na ikaw ay Kristiyano, para mag-reflect na ikaw ay may Kristo. Para mag-reflect na si Kristo ang gumagawa sa iyo at hindi yung nature mo. Kasi dapat kilala mo yung sarili mo eh. Dapat kilala natin yung sarili natin. Kung hindi natin kilala sarili natin, feed lang tayo ng feed ng magaganda. Hindi na natin nakikita yung pangit sa atin, hindi natin nakikita yung pagkakamali natin. Kagaya ng parabola ng publikano at saka ng Pharisee, ang nalangin. Familiar ho pa kayo doon? Ang sabi ng Pharisee, Panginoon, buti lang hindi ako katulad nitong mga to. Extortioner, mandaraya, ganyan. Nagbibigay ako ng tithes. Sabi sa Bible, ha? Habang isa, yung publikano naman, hindi siya makatingin. Hindi niya mataas yung mata niya. Ang sabi lang niya sa akin, Panginoon, kahabagan mo ako. Ang sabi sa Bible, sino ang na-justify? Yung maraming mabuting ginawa na mayabang o yung masamang tao na nagpakumbaba? So yun po yung healthy ambition, God-honoring. God-honoring. It brings purpose and meaning and significance into our lives. Marami akong kakilalang mayayaman. Meron pong maraming pera, pero pag tinanong sila, walang parang, eto na lang. Diyan na lang babuhay mo sa pagkita ng pera. Meron po akong kaibigan na sobrang yaman. Taga Las Piñas. Tanong ko siya, mayaman sila eh. Parang hindi daw niya nakikita yung meaning ng buhay. Na parang empty. Kahit ang dami niyang pera, hindi siya masaya. Kaya gastos dito, punta dito. Walang purpose. Healthy ambition is seeking to serve others and God-honoring. It will bring purpose and meaning and significance into our lives. Basahin po natin verse 22 and verse 23. But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left is not mine to give. But it shall be given to them for whom it is prepared by my Father. Makita natin sa verse 22 na sinaway ng Panginoon yung kanilang petition. Petition sila di ba? Petition, Panginoon, baka gusto pwede namang tumabi sa'yo. Sabi niya, reprove the ignorance of their petition. Ye know not what ye ask. They ask for a position or a reward that they haven't earned yet. Kadalasan po sa ating mga Kristiyano, sa akin, totoo to. Hindi ko na kayo dadamay. Sa akin na lang. Sa akin, totoo to. Humingi ako ng blessing, ng answered prayer, pero hindi ko pa siya na-earn. Hindi ko siya pinagtatrabahuhan. Humihingi ako ng success, pero hindi ko siya pinagtatrabahuhan. Humingi ako, Lord, bigyan niyo po ako nito. Pero hindi ko siya pinagtatrabaho. Hindi ko siya naipon. Hindi ako nag-endure. Hindi ko pa napagtiisan yung hirap. Guilty ako dun. It shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Ibibigay yon dun sa karapat-dapat.
Tayo po ba ay karapat-dapat? Tanungin niyo na lang yung sarili niyo, huwag niyo na lang pong sagutin. Ako po ba ay karapat-dapat sa hinihingi ko? Ako naniniwala, bawat isa sa atin meron tayong hinihingi sa Panginoon. Pero ang tanong, tayo ho ba ay nakikita ng Panginoon na karapat-dapat? Hindi, they asked for the glory of their own selves, not understanding the weight of it. Meron akong bagay na hinihingi sa Panginoon, pero hindi ko naiintindihan kung ano ba o gaano kaseryoso yung hinihingi. Kasi yun lang yung abot ng aking perspective. Yun lang abot ng pangunawa ko eh. Na kailangan ko lang to. Yun ang iniisip ko. Kailangan ko to. Para saan? Bakit mo kailangan? Bakit ko kailangan? Para saan? Yun ang tanong. Are you worthy of it? Hindi niya sinabi na bawal. Hindi niya sinabi ni Kristo na bawal. Ang sinabi lang niya, hindi ako magbibigay yan, yung Ama. Meron siyang pinaghandaan para dyan. Yun yung mga tao na nagpursige. Yung pong ating posisyon sa langit, yan po ay base sa kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano dito sa lupa. Sabi nga ni Paul, I press toward the mark. Di ba? Toward the prize. I press toward the mark. Hindi yan yung basta nahihirapan ka sa kung saan. Nahihirapan ka sa pag-aaral. Philippians 4:13 na kaagad gagamitin. Hindi applicable yun. Philippians 4:13, sinulat ni Paul yan nung siya po ay nasa prison. Ano yung state na yun? Nasa prison siya, nasa paghihirap. Hinuli siya ng hindi tama. Nasa preso siya. Nag-i-endure siya. Para saan? Para sa sarili niya? Para sa sarili niya kapakanan? Yung ba yung pinagtitiisan niya? Hindi ho, di ba? Ang pinagtitiisan niya doon yung para sa gawain ng Panginoon. Hindi yung sarili niyang gawain. Tapos gagamitin natin yun. Nahirapan ako sa math eh. Philippians 4:13. In vain. Napakababaw ng tingin natin dun sa verse na Philippians 4:13. Masyado natin ginagasgas sa walang katuturan. Hindi natin naiintindihan kung ano yung weight. Hindi natin naiintindihan kung ano yung bigat ng Philippians 4:13. Basta-basta na lang natin ginagamit. Nung high school, gamit na gamit sa akin yan eh. Nasuspend ako eh. Philippians 4:13 sinabi ko. Hindi yan applicable kapag pinalo ka ng Panginoon. Sabihin mo, Philippians 4:13. Nahulog ka sa tukso, sabihin mo, Philippians 4:13. Hindi ho. Hindi ho ganun yun. So focus tayo. Huwag tayo mag-focus dun sa sarili nating gain, sarili nating gusto. Mag-focus po tayo kung paano natin malulugod ng Panginoon. Paano masabi ng Panginoon na karapat-dapat ka na dyan? Hindi nga tayo karapat-dapat sa kahit ano eh. Di ba? Hindi tayo ang magsasabi na karapat-dapat na tayo. Ang Panginoon ang magsasabi. Sabi sa James 1:12, basahin po natin, James 1:12. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Kailangan mong mag-endure.
kailangan mo mag-endure bago matanggap yung crown of life, di ba? Nakalagay dito. Bago ka magkaroon ng reward sa langit, kailangan mo mag-endure habang nandito ka sa lupa. Magtitiis ka hindi para sa sarili mong kapakanan, kundi para dun sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magtitiis tayo hindi dahil nahihirapan tayo pisikal. Hindi ho yun tinutukoy na pagtitiis. Sa verse 24, makita natin dito, verse 24, Matthew 20:24. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. They were moved with indignation. Nagalit sila. Nagalit ho sila. Nagalit yung 10. Bakit? Tingnan nyo ho, bakit? Bakit? Bakit kaya sila nagalit dun sa dalawa? Dahil nagalit sila kasi gusto rin nila eh. Gusto rin nila yung posisyon. So ano yung makikita natin dito? Ano yung aral na nakita natin dito? Selfish ambition can destroy relationships. Yung selfish ambition, pwedeng sirain yung magandang samahan. Yung magandang samahan na inyong nabuo. Sa isang iglap, nagkagalit-galit, kasi gusto rin nila yun eh. Yeah? Kasi hindi nila naiintindihan, wala sa kanila yung mind of Christ. Hindi sila kaisa ng isip ni Kristo. Hindi nila naiintindihan kung ano ba ang sitwasyon. Kakasabi lang ni Kristo eh. Pagdating natin sa Jerusalem, ipapako ako, ganito mangyari. Pero anong nasa isip nila? Yung temporal kingdom. Yun po ang nasa isip nila. Yung sarili nilang gain. Kung sino yung pinasa itaas. Isipin nyo ho, kung at that moment, pinayagan ni Kristo si James at saka si John, umupo dun sa sa dalawang pwesto na yun. Isipin ho natin, bigyan sila ng ganong authority. Now, ano po ba yung ugali, ano po ba yung character ng dalawa? Na may isang verse sa Bible, hindi ko na isulat, nakalimutan. May isang verse sa Bible na sinabi nila na, Panginoon, gusto nyo magpababa kami, magpabagsa kami ng apoy galing sa langit. Mapusok. Bayolente. Isipin natin kung nung time na yon, pinayagan sila ng Panginoon na dun sila uupo. Isipin nyo na, uupo sa pwesto, bayolente, patay agad. Ang sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para manira ng buhay, kundi magbigay ng buhay. Di ba ho? Verse 25 to 27, basahin po natin, verse 25 to 27. But Jesus called them unto him and said, Ye know that the prince of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them. Ngayon, gusto ko pong mag-focus tayo dun sa, but Jesus called them unto him. Kasi nagkagalit-galit na eh. Anong ginawa ni Kristo? Pinagalitan niya ba? Parang, dali kayo dito. Lapit kayo dito. Lapit. May sasabihin ako. Nakikita niyo yung spirit of meekness ng Panginoon? Yung spirit of meekness. Ibang-iba yung spirito ng Panginoon sa spirito ng mga disipulo niya. Makikita natin na hindi talaga sila parehas ng pag-iisip. Hindi sila nakafocus parehas dun sa goal. Kung bakit si Kristo naparito. Gentiles, ye know that the prince of the Gentiles exercise dominion over them,
and they that are great exercise authority upon them. Verse 26, but it shall not be so among you. It shall not be so among you. Hindi ganun sa inyo. Sa inyong mga Kristiyano, hindi ganun. Dito sa mundo, kapag ikaw nasa kapangyarihan, ikaw masusunod. Ikaw mag-uutos, ikaw magaganyan. Pero ano sinasabi ni Kristo? Verse 26, it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. Ano po ba ang Greek word ng minister? Whosoever will be great among you, let him be your minister. Tingnan natin. Minister. Diakonos. From the Greek word diakonos, one who executes the commands of another, especially of a master, a servant, an attendant, a minister. Yun ang minister. One who executes the command of another, a servant. A servant. Hindi boss. But whosoever will be great among you. Marami sa ating mga Kristiyano, kapag tayo nagmi-minister, tayo yung nasa mataas na posisyon, maliho. Maliho yun. Pag tayo yung nagmi-minister, tayo dapat yung nasa mababang posisyon. Yun dapat nasa thinking natin, nasa mind tayo lahat. Kasi ang dapat na ginagawa natin is i-uplift yung pangalan ng Panginoon, hindi yung posisyon natin. Pag tayo nagmi-minister, magsisimula tayo sa baba. Maglilingkod po tayo. Kung gusto natin na one time, masabi ng mga tao, he is a great man, he is a great woman. Behind a great man is a great woman. Sinasabi, di ba? Tama ba? Behind a great man is a great woman. Bakit? Bakit siya tinawag na great woman? Bakit ho kaya? Kasi pinaglilingkuran niya yung asawa niya. Naglilingkod siya ng buong puso sa asawa niya, ng buong kaya niya. Naglilingkod siya sa asawa niya ng may galak. Hindi basta paglilingkod na ginagawa ng iba. Yung suporta niya, yung tulong niya, yung paghihirap na ini-endure niya para paglingkuran yung kanyang asawa. Kaya behind a great man is a great woman. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin nun. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Sabi dito, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. It was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Verse 7, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. He took upon him the form of a servant. Walang bahid ng kahit anong pagmamataas, ng kahit anong posisyon meron siya sa langit, walang bahid. He took upon him the form of a servant. Tapos tayo dito kung makalakad. Tapos tayo kung umasta. Hindi. No, hindi po ba tayo na sasaktan? Ako ito po yung napili ko na
na sermon dahil ako unang tinamaan eh. Naging blessing ho siya sa akin. Nangusap yung Panginoon sa akin sa pamagitan nito. Hindi ho ba tayo nalulungkot or nasasaktan na yung mga gampanin dito sa simbahan taga-ibang simbahan ang gumagawa? For example, paglilinis. Hindi ko naman sinasabi ho na mas banal sila o mas... Sabi ko, responsibilidad ho natin yon bilang membro ng isang local church. Na pangalagaan, paglingkuran yung gawain ng Panginoon. Maglinis, magwalis, magmap. Maglinis ng CR. Di ba? Hindi, ako, yun ang ano ko sa akin eh. Sarili ko, kaya nga sabi ko kay Papa, sabi ko kay Pastor, Pa, ito ba talaga ipipreach ko? Sinabi ko sa kanya isang araw eh. Lumapit ako sa kanya eh. Pa, ito po kasi yung, tinong niya ako eh, merong ano ba, kamusta preparation mo? Sabi ko, ito ba talaga ipipreach ko? Sabi ko, Lord, ito ba talaga pinipreach ko? Ito ba talaga yung lesson na pinakita mo sa akin? O baka naman pinili ko lang to? Gusto kong takasan. Kasi sakit eh. Gusto kong takasan eh. Ito ba talaga ipipreach ko? Ito ba talaga mensahe? The great will be the minister and the cheap will be your servant. Yun ang sinabi ng Panginoon. Yun ang design ng Panginoon. Hindi yung design. Yun ang pattern na binigay sa atin ng Panginoon. Kung gusto nating maging great na tao, gusto natin magkaroon ng success, gusto natin magkaroon ng purpose sa buhay, maglingkod ka. Maglingkod kayo. Maglingkod tayo. Sabi, it's not about how much worth we see in ourselves. It is not about how much worth we see in ourselves. Hindi, ang paglilingkod ho, hindi ko sa kung gaano, hindi ako pwede dyan, hindi ako pwede dyan. Hindi ako karapat dapat. Hindi ako pwede tumayo dyan. Sino ho bang karapat dapat tumayo? Hindi ako pwede dyan. Hindi ako pwede magwalis. Ano ko eh. Ito tinapos ko eh. Hindi naman ako nag-janitor eh. Hindi yan. Hindi para sa akin yan. Mga kapatid, hindi ho yun ang pinag-uusapan. It's not about how much worth we see in ourselves para gamitin ka ng Panginoon. But how we became worth it because of how Christ sees in us. Paano tayo naging worth it? Ano bang nakita sa atin ng Panginoon? Basahin niyo yung Bible, makikita niyo. Anong nakita sa atin ng Panginoon? May nakita ba siya sa atin? But how we became worth it because of how Christ sees us. It is easy for us to be egoistic eh. Di ba? Egoistic, mayabang. We may easily be too big for, sabi nga ni D.L. Moody, we may easily be too big for Christ to use. We may easily be too big for Christ to use. But we are never too small. Hindi ka maliit. Hindi ka niya minamaliit para gamitin ka niya. Hindi yun ang nakikita ng Panginoon sa atin. Support point number 1. Greatness
is not something you receive when asked. Greatness is not something you receive when asked. Sabi sa verse 23. Makita natin sa verse 23. And he said unto them, you shall drink of my cup. Ito. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father. Hindi porket hiningi mo, ibibigay sa'yo. Hindi porket hiningi ko, ibibigay sa akin. Bakit? Bakit? Bakit ho kaya? Bakit ho kaya? Basahin natin yung James. Basahin natin James chapter 4. James chapter 4, tama. Verse 3. James chapter 4, verse 3. Diyan ba kayo? Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Para ma-fulfill yung sarili nating laman. Bakit hindi binibigay sa atin? Kasi yung attitude natin, yung mindset natin, kaya natin to hinihingi. Yung totoong motive natin, para i-feed yung sarili natin laman. Hindi yung Panginoon, hindi para mai-offer tayo sa Panginoon, kundi para meron tayong i-feed sa sarili natin. Bakit tayo naghahangad ng greatness? Para ma-feed tayo sa ego natin. Bakit hindi natin nakikita yung mali natin? Kasi yun ang finifeed natin sa sarili natin, na righteous tayo, na wala tayong ginawang mali. Nakarapat dapat tayo dito sa ating hinahangad. Ang sagot ko sa panalangin, hindi yan binibigay, basta tinanong, hiningi mo lang, ibibigay na sa'yo. Santa Claus nga, maghihintay ka na December 25 eh. Di ba? Tapos sa Panginoon, gusto mo agad-agad? Kakaiba ka. Kakaibave. Letter A. You cannot find greatness if you are looking for it. Kung naghahanap ka ng greatness sa sarili mo, hindi mo makikita. Hindi mo yan makikita. If you are looking for greatness, you cannot find greatness if you are looking for it. That's letter A. Letter B. You cannot achieve greatness if you are too big to work for it. Kung masyado kang mayabang, masyadong malaki ang tingin mo sa sarili mo, masyadong great ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo ma-achieve ang greatness. Habang buhay ka maghahanap niyan. Habang buhay mo hahanapin yan. Habang buhay mo hihingin niya. Habang buhay mo hihingin yan. Kasi ang greatness ho, hindi yan nakikita sa great moments eh. Andun ho yan sa pagpapagal. Hindi mo yan makikita sa victory agad. You cannot achieve greatness if you are too big to work for it. Hindi ka magiging successful na businessman kung business mo hindi mo pagpapagalan. Hindi ka magiging successful na doktor, hindi ka magiging successful na kung anumang profesyon. Kung hindi mo yan pagpapagalan, kung hindi mo pagtutuunan ng pagbubusan ng oras, di ba? Greatness, letter C, greatness grows in servitude. Greatness grows in servitude. In verse 26 to 27. Sabi sa Matthew 20, 26 to 27, but whosoever will be great among you, let him be your minister.
And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Greatness grows in servitude. Nasa paglilingkod. Kristiyano ka, gusto mong maging, gusto mong tumaas, bumaba ka. Diba, sabi ng Panginoon. Gusto mong tumaas, bumaba ka. If a man thinks of himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Greatness grows in servitude. Nasa paglilingkod, hindi sa pag-uutos sa naglilingkod. Gets niyo po? Ang greatness nasa paglilingkod, hindi sa nag-uutos, andun sa naglilingkod. That's letter C. Number 2. Don't focus on greatness. Basahin po natin Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Binasa natin kanina. Philippians chapter 2, verses 5 to 7. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Don't focus on greatness. Alisin natin sa mindset natin ang pagiging great. Don't focus on greatness. Focus on serving others. Focus on how we're going to be of great service. Paano tayo magpo-provide ng great service? Sa ushering, paano tayo magpo-provide ng great service? Sa kitchen, sa audio, sa lahat. Sa CR, sa mga bata. Nag-iisip tayo kung paano tayo magpo-provide ng great service. Hindi natin hinahayaan na yung pandemic, hahadlangan tayo. Nakakatuwa yung children's ministry, gumawa sila ng paraan para mag-provide ng service sa mga bata. Di ba? Dapat nakikita natin din yung halaga ng mga bata. Gaano ba sila kahalaga sa Panginoon? Anong sabi sa Panginoon? Ang sabi ng mga alagad kay Kristo, Panginoon, who will be the greatest in the kingdom? Anong sagot niya? Except ye be converted and be humble like the children. Nakikita niyo kung gaano pinahalagaan ng Panginoon ng mga bata? Ano ang tingin niya sa mga bata? Kaya, focus natin paano tayo magiging magaling na servant. Paano tayo magiging fruitful na servant. Ngayon, isipin nyo, imagine natin, ito sa church na lang natin. Isipin natin, ano na lang kaya ang fellowship and atmosphere dito sa simbahan kung lahat tayo magiging servant ng isa't isa. Kung lahat tayo may puso para paglingkuran ang isa't isa. Ano na lang ho, isipin natin, imagine niyo lang. Kailangan niyong pumikit-pikit kayo. Ano na lang kaya ang kahantungan ng simbahan kung ang mindset ng bawat miyembro ay mag-serve, maglingkod, hindi man kailangan mag-preach. Maraming pwedeng gampanan. Pwede tayong lumabas sa community. Di ba ho?
Anong klaseng simbahan meron kung meron tayong ganong mindset? Hindi yung kung paano tayo makakalamang, hindi yung kung paano masasagot yung ating panalangin, hindi yung kung paano masasatisfy yung ating needs. Kung tayo nag-worry, kung anong, di ako magsisimba, kailangan kong magtrabaho, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganito. Basahin po natin Matthew 6. Di man kailangan sa pagsisimba. Pwedeng sa pagbabasa ng Bible. Pwedeng sa pagdi-devotion. Basahin natin Matthew 6, verse 25 to 34. Ito ang aking araw-araw na nagtutuunan ng pansin. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is it not the life more than meat, and the body than raiment? Verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Verse 27, which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Which of you, which of us, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take, verse 28, and why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. In all his glory. Alam niyo ba kung gaano, alam ba natin gaano ka gaano ka glorious si Solomon? In all his glory was not arrayed like one of these. Verse 30. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Verse 31, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam niya. Alam niya yung pangailangan natin. Wala akong time. Nagkaroon ng labor of love. Dito sa church, ako, guilty ako dito. Nagkaroon ng labor of love. Walang pumunta. Kakaunti. Kanya-kanyang dahilan. Ako, dahilan ko, ano ba dahilan ko nun? Dahilan ako nun eh. Hindi ko alam naman, dahilan ko nun. Para maglingkod dito sa simbahan, maglilinis eh. Pero kanya-kanyang dahilan. Wala akong time. Kailangan kong ganito, kailangan kong gawin to. Laos na yung kailangan kong maglaba. Kaya ngayon parang pinangatawan na lang, basta ayoko, bakit? Okay lang, at least hindi pagod. Ang sabi sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat, di ba sabi natin, yung ambisyon, seek ye first the kingdom of God. It is, healthy ambition is God-honoring. Seeking first the kingdom of God. Hindi yung sarili muna natin. Uunahin muna ang Panginoon. Kasi sino ba nagpo-provide sa atin? Tayo ba? Hindi. Siyempre, unahin natin yung nagpo-provide sa atin. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ayaw magpagamit dahil meron kang ginagawa?
Ikaw, tayo. Sa atin yun, nasa atin yun. Ano bang tingin natin sa sarili natin? Paano natin tinitimbang yung sarili natin? So, don't focus on greatness. Focus on service. Focus on serving. Kaya, nakakatuwa yung mga doktor sa mga frontliners. Makikita mo hindi lang doktor sa mga kapulisan. Meron ako narinig na isang testimony ng isang pulis. Nung namimigay ng relief goods. Yan. Sabi sa kanya ng kapwa niya, tara, kuha tayo. Magtabi na tayo. Kasi yun ang kalakaran eh. Kanya-kanyang tabi. Ano sabi nitong isang pulis? Para sa tao ay para sa tao. Para sa bayan, para sa bayan. Anong point niya? Naglilingkod tayo eh. Huwag na natin utakan yung mga tao. Di ba? Nakakatuwa yung mga ganun. Yung mga doktor, nauubos na. Dahil sa mga nagsisinungaling na COVID positive. Di ba? Pero yung iba, tanong, ba't ayaw mo pang tumigil? Kahit hindi yung mga kaibigan ko, mga medtech. Mga kaibigan ako medtech. Sabi ko, nag-uusap sila sa group chat, ba't di ka pa mag-resign? Service. Wala eh, kailangan eh. Pag hindi ginawa to, sinong gagawa? Kung walang mag-serve, walang maglilingkod, walang magsasacrifice para sa... Sinong gagawa? Kung lahat ng mindset, ganun. Diba? Service. Mag-isip tayo kung paano tayo maglilingkod. Kung titingin tayo sa labas, makita natin yung mga politicians. Naiinis tayo. Naiinis tayo, di ba? Dati, ba naman yan? Mga politicians, sila yung dapat naglilingkod sa taong bayan. Kung ano-ano nakikita natin. Tama naman. Hindi man mali yun eh. Tama naman eh. Sila yung mga politicians eh. Ang dami dyan eh. Kung sino pa yung mga nasa pwesto eh. Imbis na public servant nga eh. Ngayon, tingin tayo sa sarili natin. Balik tayo sa sarili natin. After natin silang tingnan natin yung sarili natin. As Christians, ano ang example na binigay ni Kristo? Ano ang example na binigay ni Kristo? Serve. Let this mind be in you. Hindi yung basta puna ka ng puna, pas wala ka namang ginagawa. Kung tayo naghahanap tayo ng paglilingkod, dapat sa atin mismo nakikita yung paglilingkod. Sa atin mismo magsimula. Yung desire na maglingkod, nagsisimula ho yan sa puso. At hindi lang yun doon natatapos yun. Nakikita sa gawa. Bilang mga Kristiyano, kung dito nga lang sa simbahan eh. Ako to. Wala akong tinutukoy baka sabihin. Dito lang sa simbahan. Di ba? Nakaupo lang ako lagi dyan. Ang dami ko nakikita na kailangan pulutin. Hindi ko pinulot. May mga nakikita akong kailangan walisin, hindi ko winalis. Di ba? Tapos sinisimulan nating tumingin sa malayo. Sinisimulan natin tumingin sa malayo. Mga kapatid, tumingin muna tayo dito sa malapit. Yung pinakamalapit, yung sarili natin. Do we have the mindset of Christ when it comes to service? When it comes to service, do we have the mindset of Christ? So don't focus on greatness. Focus on service. Ang Panginoon, hindi siya nag-focus sa kung paano siya magiging great nung nandito siya sa lupa. Kung babasahin niyo ang Bible, puro service.
puro paglilingkod. Kahit inaabuso na siya. Kahit gusto pa siyang dayain, dadayain pa siya. Gumamit pa ng padrino yung dalawa. Diba? Close Baka naman pwede. Focus on service. Gusto mong maging great? Kalimutan mo yung greatness. Gusto mo ng success? Kalimutan mo yung success and start focusing on... Nagpipray tayo, Panginoon, bigyan niyo ako ng success. Hindi dapat yun ang pinagpipray natin. Ang ipag-pray natin, bigyan tayo ng kalakasan para matapos natin yung race, para matunto natin yung success, yung finish line. Hindi tayo dapat nag-shortcut. Walang shortcut. Panginoon, bigyan niyo ako nito. Pinaghihirapan yun. Hihingin mo, paghihirapan mo. Hindi yung basta-basta. Pag binigay sa'yo, ibig sabihin karapat-dapat ka. So don't focus on greatness. Focus on service. Malinaw po sa Bible na hindi tinuturo dito na hindi kailangan ng Panginoon ng tao na magaling. Hindi niya kailangan ng taong mayaman, hindi niya kailangan ng taong hindi willing magpagamit, walang pusong magpagamit. Hindi natin alam kung ano ang gusto ng Panginoon na gampanan natin kung nakafocus tayo dun sa gusto nating gampanan. Kung hindi tayo open sa kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin, hindi natin makikita. Dahil ang gusto natin, yung gusto natin na mangyari. So, I'm encouraging each and every one of us to have an open heart in service, to have a big heart to serve. Lalong-lalo na po sa akin. Sa akin dapat magsimula. Yeah? So tayo po yung mukha at manalangin. Panginoong Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa example na inyong binigay. Salamat po sa inyong pong pangungusap sa aming buhay. Sa aming mga pagkukulang, kami po humingi ng kapatawaran, Panginoon. Humihingi po kami, Panginoon, ng kalakasan na kami po ay makapagpatuloy. Magampanan namin ang paglilingkod, Panginoon, na magiging karapat-dapat sa inyong mata, Panginoon. Magampanan ho namin ang mga bagay na inyong pinagkatiwala sa amin, na aming gawin ng buong puso, ng aming buong kaya, Panginoon, nang hindi half-heartedly. Panginoon, tulungan niyo po kami na makapag-endure, hindi po dahil sa sarili naming laman, kundi makapag-endure po kami habang naglilingkod po kami, Panginoon. Meron pong mga bagay na hindi ayon sa aming kagustuhan, mangyayari na hindi ayon o taliwas sa aming mga kagustuhan, taliwas sa mga iniisip namin, ini-expect namin na mangyayari sa amin, taliwas sa aming plano, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na meron kayong sariling design, may sarili kayong kagustuhan, may sarili kayong iniisip na mas makakabuti sa amin, Panginoon. Tulungan niyo ho kami na maging humble at maging meek, Panginoon, upang sumunod sa inyo pong ipinag-uutos sa amin. At nawa po ay maging example kami sa aming mga kapwa mananampalataya, Panginoon, na makita po ng tao sa aming mga paligid ang inyo pong kamay at hindi po ang aming sariling gawa. Tulungan niyo ho kami, Panginoon, na magampanan ang lahat ng bagay ng aming may buong kaya, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Amen. All the people say amen. Kaya po tayo tinatawag na yung gusto natin pagka kayo, tinanong kayo, anong gusto nyong maging? Gusto nyong maging engineer.
Ang sasabihin nyo ay gusto kong maging Christian engineer. Gusto kong maging Christian pilot. Gusto kong maging Christian businessman. Gusto kong maging Christian accountant. Certified public accountant. Gusto kong maging Christian parent. Nauna po yung pagiging Christian. Kasi yung pagiging Christian, pag yan ang nauna, yan ang gagabay sa anuman ang susunod. Oo. Kasi pagka Christian na tinatawag, una, mahal niya ang Diyos. May takot sa Diyos. Una ang kalooban ng Diyos. Ang buhay niya para sa Diyos. Ngayon, kung ako ay businessman at ang buhay ko ay para sa Diyos, pangunahin ko ang Diyos. May takot ako sa Diyos. Aba, hindi ako magiging liko at hindi ako maging makasariling businessman. Kasi nauna yung pagiging Christian eh. Amen? Yun ang maganda na itinuturo natin sa ating mga estudyante, sa mga maliliit na bata. Pagka ikaw ay mangangarap, ang ambition mo ay maging Christian. Ilagay mo na yung karugtong. Hindi basta mangangarap ka ng kung anong gusto mo. Maganda sana kung dinugtungan ni James and John eh. Gusto namin maging Christian politician. Nakaupo sa left and right. Okay pa sana siguro yun eh, no? Kasi may Christian eh. Una ang kalooban ng Diyos eh. Pero kung ang una ay position, fame, power, yan ang hindi makapaglilingkod dyan. Nakakatakot yung kanina binanggit ng ating preacher na kung ikaw ang nakaupo sa kanan, nasa posisyon ka of authority, tapos mainitin ang ulo mo, pag kami nakagalitan kay, magpapababa kami ng kidlat. Kawawa naman ang pinamumunuan pagka gano'n. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Brother Daniel. Thank you for bringing us to the mind of Christ in serving. At salamat po ang salita ng Diyos kapag binasa pa lang ay pagpapala na po sa atin. Amen? Amen. So salamat po. Awitin natin yung Joy in Serving Jesus. Ayan, kasi yan po ang greatness eh. If you want to be great, no matter what profession, no matter what social status, sabihin mo nang ikaw ay tagahakot ng basura, tagahukay ng kanal, ikaw man ay nasa munisipyo, nasa Malacanang, if your heart is to serve men, you are great in the sight of God. Ha? Awitin natin. So, hindi lang ito serving, but serving with joy. Tayo po tumayong lahat. Awitin natin. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills my heart with praises every hour and every day. Come on. There is joy, 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 joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His power. There is joy, joy, joy that never shall. Ang sabi po dyan, that joyful service is in the power of God. Of course, kinakailangan natin ng feeling of the Holy Spirit. Kaya hindi lamang dahil kailangan, kundi dahil masaya talaga tayo, tayong humahanap. Kasi po yung pagkakailangan, tinatawag tayo. Amen. Pero kapag kakagalakan natin, tayo ang naghahanap ng paglilingkod. Amen? So, awitin natin one more time on the second stanza. There is joy in serving Jesus, joy that triumphs o'er the pain, fills my heart with heaven's music, till I join the glad refrain. Come on, amen. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs. Yes, it's in your heart, amen. Every moment, every hour, as I grow upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall be part. Alam niyo po, again, yung ngiti na hindi totoo, madaling bumawi. Tama ba? Pag ang ngiti hindi totoo, ang daling bumawi.
ang totoong ngiti, nakalampas na yung nginitian mo, yung ngiti mo nababakas pa. Ano? Bakit po? Kasi yung ngiti mo andito galing eh. Ha? Hindi po siya yung sinisikap mong ngumiti. Ito yung talagang joy in serving. Ha? On the last, let's sing all together. There is joy in serving Jesus as I walk alone with God. Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering. Everybody, come on. There is joy, 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 joy in serving Jesus. Joy that runs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall with joy as we serve Him. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that runs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Wow, ganda no? Joy that never shall depart. Amen. While one of our joy is to give our tithes and offering, support the work of God, and as we give our offerings, magpapakita po tayo ng ilang bahagi ng ginagawa ng ating simbahan, mga taong ating napaglilingkuran na tuloy-tuloy nating ginagawa. At dahil nagagampanan po natin ito, dahil ng suporta ng ating mga kapatid, prayers and support ng ating mga kapatid, sa tayo po'y magpasalamat. Brother Angel, will you please come? Pasalamatan mo, ipag-pray ang ating mga kapatid. Bless our brethren, bless the church, yung mga trabaho, negosyo, and so on. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos Ama, salamat po sa araw na ito na kami inyong muling tinipon, Panginoon, bilang isang iglesia upang makalapit sa inyo, makapagpurit, makapagpasalamat, Panginoon. Thank you, Salamat sa lahat ng inyong biyaya, sa inyong pag-iingat sa bawat pamilya, Panginoon, at sa inyong patuloy na pagtugon sa aming mga pangangailangan. Salamat din po, Panginoon, sa hamon mula sa inyong salita na kung saan dapat kami, Panginoon, mag-focus lalo, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Yes, Lord. Kaysa pa, Panginoon, sa aming mga sariling pangangailangan, Opo, Panginoon. opo. Yamang kayo naman po ay naging tapat mula pa nung una, Panginoon. Yes, Kaya, Lord. Panginoon, dalangin po, Panginoon, namin ang inyong patuloy na pagpapala rin po, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga negosyo, Panginoon, at kaya rin po, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Amen. Opo. Sa amin din po tulad ng mga walang trabaho, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang inyong patuloy na paggawa sa amin. Yes. At paggagabay po, Panginoon, kung paano namin pagyayamanin ang aming mga tinatangkilik, Panginoon. Amen. Ganun po, Panginoon, sa aming bahagi ng paglilingkod, Panginoon, ay ang aming pagbibigay. Pagpalain niyo po, Panginoon, to, magbigay kaluguran, Panginoon, sa inyo. Yes. At nawa ito'y maging kagamit-gamit, Panginoon. Salamat po! Salamat! God bless po! Salamat! Po, Panginoon, ang inyong patuloy na paggawa sa amin. Ingatan po, Panginoon, ng bawat isa. Ito po ay aming dalangin. May pupurit pa salamat. Tangi lamang sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Right. Taran, taran, tararararan, tarararan, walking in the goodness of the Lord. Okay, lagay natin dito sa screen. Taran, tararararan, tararan, tararararan, tararan, tararan, tararararan. Okay, awitin mo natin. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day.
Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let's shout and sing, walking in the goodness of the Lord. Yes, walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen, amen. Okay po, tingnan natin. Ito po yung ilan nating mga inaabot sa usually Monday, Tuesday, Wednesday may pagtitipon tayo, so wala po. Thursday, then Friday may pagtitipon po ulit tayo, then Saturday. So we have 4 days. Ginagawa natin ito. Ting umaga, pagka Tuesday and Thursday, nag-start kami ng 5 p.m. sa MMDA. Then pagkatapos ng MMDA, bago mag-6 sa mga pulis. Then pagkatapos yan, dun sa mga magawalis, kabalikat, dire-diretso na yan, paikot na hanggang doon sa squatter, paikot doon muli, hanggang pabalik po tayo dito sa mga magawalis, kabalikat dito sa atin. At saka yung mga volunteers po natin ng barangay dyan sa atin. At namimigay tayo, maging dyan sa baba. Kapag minsan malaking kaldero, isa't kalahating kalderong lugaw o sopas, at ang ating kapatid, isa nagluto, Pastor Ethel, nagluto ng fried rice, o namigay tayo ng bukod sa sopas, may fried rice pa, na sila Brother Francis, nagpapadala dyan sa ating police. Of course, through the name of the church, hindi sila nagpa-front. They use the church. So, ang church, lahat po, tayo lang ang gumaganap, but it's always the church. Why? To Him be glory in the church. So, this is a church effort, although ilan ang nakikita, pero lahat po tayo ang gumagana po niyan. Kaya lahat po tayo naglilingkod in the name of the Lord. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Okay, tingnan po natin. Ito po ay, ano yan? Sige nga. Salamat po. Salamat. God bless po. Salamat. Yan po mga kasamahan natin, ng mga kabalikat sa kalinisan. Salamat. Ayan, nagpapasalamat po sa atin. Maraming salamat. Sabay-sabay, salamat po. Salamat po. Na Bible studyhan na po yon, tapos na, nakapag-pray na. Pauwi na kami at sila bago umalis nagpapasalamat sa atin. Then, ano po ito? Coverage. Patrol, police. Coverage. Patrol, police. Ito. Ito ang kanyang hepe. Patrol, police. Patrol, police. Ito po ang ating mga frontliners. Okay. Isang malakas na salamat po. Salamat po. Ayan, okay po. Ating mga patrol police. Christ Baptist Church sa pagmiminister natin sa ating mga frontliners na masisipag at mga bayani ng ating panahon. Ayan, ang nag-devotion si Brother Eli at si Brother Julius sa pulis. Ayan, ang ating mga serbidora at serbidoro. Servidor. Ito naman po sa MMDA. Ayan. Alright. Okay na yan? Tapos na yan? Tapos na yan, di ba? Yan po mga... Okay na po. Salamat po sa Panginoon. Yung mga sa squatter, hindi na natin napakita. Common na naman yon. Bukod dun sa squatter, meron dun yung mga, yan, yung mga patrol police. Pagkatapos doon, meron tayong another na home along the Riles doon sa may parting bayanan. Kaya minsan lang kinukulang yung ating dala-dala. Kaya sinushortcut na namin yung punta ko. Next na araw naman doon. Tapos, nagsimula na po ang ating mga tricycle driver. Ano sabi ng Bible, as long as you have the opportunity, do good to all men. Namigay na po tayo, nakapag-distribute na rin tayo ng kaunting pagkain dyan sa mga tricycle driver. Ang aga-aga, talagang very thankful sila. Pastor, talagang kailangan namin ito, malaking bagay ito, kahit kakapraso lang, ano? Malaking bagay ito. Yan ang ano nila, malaking bagay ito.
sa amin ng mga nagbabiyahe ng maaga. So salamat po sa Panginoon at tayo ay ganyan ang bahagi sa ating bayan. So tayo po tumayong lahat at tayo po magpasalamat at ipag-pray natin ang susunod nating mga mangangaral this coming Friday. Ano? Sino ba naka-schedule natin? Si Cedric ba? Ha? I think Brother Cedric na. Kaya sa pag-pray natin. So lahat yan, blessing itong mga kapatid natin. So thank you again, Brother Daniel. Maganda yung sinabi mo, focus not on greatness, focus on serving. At pagka naglingkod ka, ay doon ka din dadalahin noon. Ganana na. So salamat po sa Panginoon. Ang maraming Diyos, minsan pa, pinupuri ka namin. Tunay na ang pagmamahal mo sa amin, ikaw ang naglingkod. Talagang, Lord, pinaglingkuran mo. Sino ba kami para manaog ka pa sa lupa at ipakita sa amin ang halimbawa paano mabuhay bilang isang tao? Paano sundin ang kalooban ng Ama? Paano sa gitna ng tiisin, gitna ng rejection, gitna ng ikaw ay dinidiscredit ng mga tao, pinagbibintangan ka, and yet, you served well the best. Talagang hindi ka napatinag, hindi ka na-divert, nakapokus ka sa, naparito ka para gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa iyo. Kaya Lord, ito po ang magandang example sa amin. Meron kaming Panginoon na naglagay sa amin sa iglesia, na nagligtas sa amin, na kaya kami dinala sa iglesia at iniligtas upang hindi na kami mabuhay para sa aming sarili, kundi para na sa Kanya na nagtigis ng Kanyang dugo para sa amin. Siya'y aming mahalin at paglingkuran ng aming kapwa. Panginoon, maraming salamat po. Ang buhay ay buhay paglilingkod na nagpapasalamat na binigyan mo kami ng pribilehiyo na paglingkuran ka. Lahat po kami, saan man kami naroon, gaano man kalaki, gaano man kaliit, ang aming maging bahagi, sikapin namin na makapaglingkod to the best of our ability given by God. I-bless niyo po ang bawat isa, lalo po kaming makapaglingkod po sa inyo habang nagbabalik ka, naglalapit ang iyong pagbabalik, masumpungan niyo po kami, lalong sumasagana sa paglilingkod sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung aming hiling, naiingatan niyo po ang bawat isa at ang pagpapala mo ay aming kakamtin at hindi niyo po kami pabayaan na kami maalipin, makubkob ng maling mga filosofiya, ng mga banyaga o maling plano ng mga globalista o ng mga banyaga o sino man na nag-iisip ng hindi maganda sa mga bansa. Lord, gawin niyo pong i-spare mo ang aming bansa. I-spare mo ang bansang mga ikaw ang tinatawag. Hayaan niyo pong magtagumpay at hindi po makugkob at hindi magsipayag ang aming mga otoridad na hindi kami maging mga bulag sa pakay ng mga taong gustong alipinin at kontrolin ang isipan at ang galaw ng mga tao para sa kanilang sariling plano. Lord, salamat po ng marami sa mga ginagamit mo para maihayag ang mga ganitong bagay. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga leaders namin na manindigan po sila sa iyong salita. Hiling namin ang pag-iingat mo sa bawat tahanan, bawat tao, bawat mananampalataya, mga may sakit po, kapatid man namin, mga nasa ospital na hindi namin kilala, ang mga nakikipaglaban para mapagaling po ang mga pasyente, tulungan niyo po sila, aliwin mo po sila, i-bless mo po sila, at ang lahat po magmula sa Pangulo hanggang sa pinaka mababang namiminuno sa amin, hanggang sa aming mga sandatahang lakas ng Pilipinas. O Lord God, ikaw na po ang mga siwa sa amin. Hiling namin ang mga simbahan lalo pong magkaisa na magpatuloy, na magtipon, magpahayag lalo ng salita ng Diyos. Talagang bukas na bukas po ang mga tao. Andyan po ang opportunity. Lord, help us not to be conquered by fear, but to be conquered by your love and by your Spirit. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat po sa inyo. Tangi sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen, Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po sa lahat ng kasama namin sa live streaming. Sumayin niyo po ang Panginoon at sa ating lahat.